Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Alvin at ikikwento ko po ang aking karanasan nang minsang magtrabaho ako sa isang mortuaryo dito sa Silay City. Konting description lamang po sa aking workplace. Ang mortuaryong ito ay katabi lamang po talaga ng simbahan. Nung nag-work nga po ako dito, ang trabaho ko po ay nagsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 na madaling araw. Noong una tinatawanan ko lamang yung biro-biro ng mga tao rito. Ang sabi nila, mas mabuti pa nga daw na matulog ka sa sementeryo kaysa sa simbahan dahil po mas marami kang mararamdaman sa loob ng simbahan. Hindi nga talaga sila nagkakamali. Isa sa mga karanasang iyon ay nang minsang mag-practice kami ng isang dula-dulaan kaugnay sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi po kasi ninyo na itatanong, active na member po ako ng PYM o Parish Youth Ministry sa aming parokya. Choir at theater member din po ako kaya minsan doon po kami nag-overnight sa simbahan. Katatapos lamang po namin ng practice na iyon at madaling araw na nga ang aming inabot. Naghahanda na po kaming matulog noon sa opisina namin sa likod ng simbahan at naglatag na po kami ng mga tarpaulin sa sahig. Yung iba ay sa bangko na tulog at sa ibabaw ng table. So habang patulog na po yung kasama kong babae na tawagin na lang po natin sa pangalang Nicole, nakita daw po niya ang isang styro cup sa ibabaw ng cabinet na kusang natumba at tumayo din daw po ng paulit-ulit. Dahil nga naman sa takot, kinalabit daw niya ang kanyang katabing si Jomar at pagmulat ng mata ni Jomar, kitang-kita daw po niya ang isang lalaking nakalutang sa gawi ng cabinet at nakasuot daw ito na parang praile. Pagkatapos noon ay nagsigawan na po sila at tumakbo pa palabas ng aming opisina dahilan upang magising na rin po ang lahat at magpahintay na po ng umaga para umuwi. So nang malipat na rin po ako sa workplace ko sa mortuaryo, nag-umpisa po ako nung ginagawa pa lamang po ang chapel C and D sapagkat 5 po kasi ang chapel na meron po doon. Chapels A hanggang D habang yung isa ay Premier Chapel. Nung baguhan pa lang po ako doon, naririnig ko na ang iba't ibang babala sa akin ng mga dating nagtatrabaho, lalong-lalo na yung mga pinalitan ko. Ang isa nga sa mga kwento daw nila ay meron daw pong nagtitrip na multo kapag matutulog ka nga sa mortuaryo. Katulad na lamang daw nung nangyari nang minsang matulog si Nong Tox doon sa mortuaryo. Pinaglaruan daw po siya habang natutulog sa upuan. Ang huling alam niya ay nasa gilid siya ng hallway ng mortuaryo, ngunit paggising niya na madaling araw, gulat na lamang siya sapagkat nakaharang na siya sa hallway mismo. Si Tatay Lorin ay nagkwento rin sa akin. Isa rin po siya sa mga nagtatrabaho doon. Ayon sa kanyang karanasan, habang umiikot daw siya sa mortuaryo, may nakita siyang nakaharang na kabaong sa hallway ng Chapel A and B. Nung ako naman na po ang naroroon, pinagparamdaman din naman ako sa una. Pero sa katagalan ay nasanay na lang din ako. Sa katunayan nga po ay 5 taon na po ako dito sa pinagtatrabahuhan ko. Sa tuwing nakikita nga po o nakikita-kita kami ng mga dating nagtatrabaho doon, ang sinasabi nila ay ang tapang-tapang ko daw sapagkat ako lang daw ang nakatagal ng ganoon sa aming mortuaryo. Ang sinabi ko na lang sa kanila, sana yan lang dahil kailangan talagang kumita. Akala ko ay yun lamang yung aking mararanasan sa loob ng 5 taon na iyon. Minsan nakikita ko po
yung mismong namatay na nakalagak sa chapel. Siguro mga 3 beses ko po na na-experience ito, partikular sa chapel A and B. Wala naman po silang ginagawa kundi nakatayo lamang sa isang sulok ng chapel A and B. Nakatitiyak din po ako na sila yung pinaglalamayan sa loob at sila din ang nagpapakita sa akin. Sa pagkakaalala ko nga din po, yung unang nakita ko ay yung lalaki na dating general. Nung naglilinis po kami ng kasama ko, pagtapat po namin sa ataol ay may nakita po akong lalaking nakatayo. Medyo bata-bata pa po ito at pagtingin ko nga sa litrato ay siyang gulat ko rin dahil siya yung pinaglalamayan. Nakatingin po siya sa sarili niyang kabaong habang yung asawa at kaibigan niya ay nagkikwentuhan sa harap at nakaupo. Pero Sir Red, matanda na po yung lalaking namatay at hindi ko rin po alam at hindi ko na inusisa pa kung ano yung dahilan ng kanyang kamatayan. Pero nakatitiyak ako na yung itsura niya ay kahalintulad ng kabataan niya na nasa litrato. Ang ikalawa naman po ay ang matandang babae. Habang nagbabantay ako sa labas, nasipat ko yung matanda na nasa gilid lang ng kabaong. Nakaputi ito at halata po na parang walang pumapansin o nakakapansin sa matanda. Pag may lamay kasi ang karaniwan po na setup, yung litrato ng pumanaw ay nakatarp. Kaya pagsipat ko po doon ay laking gulat ko dahil yung matanda sa litrato ay siyang nakita kong nakatayo doon. Pagbalik ko po ng tingin ay wala na rin yung matanda. Pumasok po ako para i-check. Baka kasi kamukha o kakambal lamang niya o tunay na tao yung nakita ko nakatayo. Pero wala po ako nakita. Ang nakagigimbal pa, yung nakita kong kulay ng suot nung matandang nakatayo ay siyang kulay din ng suot niya habang siya ay nasa loob ng kabaong. Ang ikatlo po ay yung isang bata. Sa aking pagtatansya ay nasa 3 years old ito. Parang ganun din po yung gawi. Umaga iyon at habang naglilinis kami sa chapel A and B. Napatingin lang ako sa gilid ng bintana habang nagpi-play po ang Coco Melon, yung kanta po sa YT na pambata at may teddy bear po iyon sa tabi. Pagtingin ko po ay nakita ko yung isang transparent na parang bata talaga habang pinapanood yung video at nakahawak sa teddy bear. Nakita ko rin po yung litrato at hindi rin ako pwedeng magkamali na siya yung batang pinaglalamayan ng sandaling yun. Sinabi ko yun sa pamilya ng bata dahil mabait naman po sila sa amin. Kadalasan po kasi ay binabaliwala ko lang yun dahil kapag kinikwento ko po, nararamdaman ko po talaga na parang nakikinig din sila sa paligid. So nung nilapitan ko ang pamilya ng bata na namatay, inamin ko sa kanila na nakita ko ang kanilang anak. Nagbabantay siya sa sarili niyang lamay. Hindi ko naman sila kinakitaan ng pagkatakot, kundi ay mas lalo pa nga silang sumaya. Ramdam na ramdam din daw po nung nagbabantay na magulang ng bata doon sa lamay na naririyan ang kanyang presensya. Kung kaya't piniplay nila sa pamamagitan ng YT ang paborito niyang cartoons at iyon nga yung nabanggit ko kanina. Habang yung teddy bear ay ang paborito nitong kayakap sa tuwing siya ay natutulog noong nabubuhay pa. You're tuned into Sindak Short Stories Radio. 12:00 na ng hating gabi noon nang gumising ako para pakainin ang aking alaga. Sa ganito kasing oras ay pinapakain ko talaga siya dahil matindi ang gutom niya ng ganong oras. Inihanda ko na ang pagkain niya sa isang malaking bowl. Hindi kasi normal lamang na pagkain ang ipapakain sa kanya. Sa katunayan pa nga, hinuli ko pa ang pagkain niyang iyon kanina gamit ang bitag na ginawa ko para lamang sa kanya. Papaitaas na ako ng hagdan noon nang marinig ko ang ingay ng pagkalmot ng alaga ko sa sahig. Medyo nakakairita nga sa tenga pero nasanay na rin lang naman ako. Kalmado ko ngang pinihit ang seradura ng pintuan ng kwarto niya sabay ng pagpasok ko. Hawak-hawak ko pa rin ang bowl ng pagkain niya
habang may dala din akong flashlight upang makakita ako sa dilim. Nakita ko nga na marami ng bakas ng kalmot sa sahig at pader habang inililibot ko ang paningin sa kwarto ng alaga ko. Iniwan ko na lamang sa gitna ang bowl na iyon at naglakad na pabalik sa pintuan, pero bago ako tuluyang makalabas, nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang paglabas nito mula sa kadiliman at agad na sinunggaban ang inihanda kong pagkain para sa kanya. Isinarado ko na ang pintuan matapos noon at ikinandado ulit. Kinabukasan, ganun ulit ang ginawa ko. 12:00 ng hating gabi ay gumising muli ako upang ipaghanda ng makakain ng alaga ko. Maswerte ako ngayon dahil nakahuli ako ng 2 kuneho para lamang sa kanya. Nang maihanda ang lahat ay dahan-dahan akong pumaitaas sa hagdan. Nangangalahati pa lamang ako sa pag-akyat nang biglang may marinig akong parang nabasag. Dahil doon ay dali-dali akong umakyat at binuksan ang kwarto niya. Pero ganun na lamang ang aking pagkasindak at nilamon na rin ako agad ng hilakbot nang makitang basag na ang bintana sa kwarto nito. Hindi ito maaari. Nasabi ko na lamang sa aking sarili habang nakatingin pa rin sa nabasag na bintana at malayang nakakapasok doon ang malakas na hangin. Hindi talaga pwedeng mangyari ang bagay na iyon. Nakalabas ang alaga ko. Isa iyon sa hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon. Siguro, pag nakita mo siya, tiyak matatakot ka sa itsura niya. Lilikha lamang siya ng gulo at katatakutan sa buong lugar namin na ayaw ko talagang mangyari. Sigurado ring dadanak ang pulang likido at maraming laman ang kakainin nito ngayong gabi kapag hindi ko siya nakita at nahuli agad. Lalo na't ang oras na iyon ay ang kanyang pagkain. Oras ng kanyang pagkagutom. Wala akong ibang pagpipilian kundi kunin ang isa sa naglalakihang baril sa basement upang gamitin iyon bilang panghuli. Gagawin ko iyon para hindi madamay ang mga inosenteng tao sa lugar namin. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nasa pintuan ng bahay ko habang iniisip ang mabangis nitong anyo. Ang mga naglalakihang pangil nito maging ang mabalahibo nitong katawan. Patawarin nawa niya ako. Sorry, pero kailangan ko talagang gawin ito. Hindi lamang para sa mga taong naririto, kundi para na rin sa iyo. Patawarin mo sana ako, Papa. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ina. Naengganyo po akong ikwento ang experience ko nang makabiyahe po ako sa Japan noong 2004. May katagalan na rin po pero every time na matatandaan ko yung nangyari, kinikilabutan pa rin ako. Naging overseas performing artist po ako that time at nakabiyahe sa Gunma Ken, Japan. Sobrang excited ako na malungkot kasi nga need ko pang mag-work doon ng malayo. At syempre hindi ko makakasama ang nooy 10 buwang gulang kong baby. Nang dumating kami ng mga kasama ko sa Narita, then inihatid na sa staff house ng club na papasukan namin. Dito nga'y na-appreciate ko kaagad ang ganda ng Japan. Sa katunayan mula po sa airport papunta sa aming destinasyon, 2 hours pa po iyon. That was November 2004. Taglagas sa Japan noon kaya ang ambience ay medyo gloomy. Tumigil kami sa isang park sa tapat ng staff house. Hindi ko nga lang po masyadong matandaan yung eksaktong name niya pero lumang establishment po siya at hindi ko na po babanggitin yung ngalan. 2 palapag po yung lugar na iyon at hinati sa 2 maliliit na floor sa loob kaya parang may pa 3rd floor na mababa lang ang kisame. May mga twigs na nga ng mga halamang gumagapang at mga rosas sa gilid kung kaya't mas talagang ka-amaze ang ganda ng lugar. Malinis pa. Pagpasok namin sa ibabang part ng quarters namin,
Doon namin naramdaman ang lamig. Pero mas iba ang lamig sa loob ng kwarto namin. Sa loob noon ay may 2 double decks at lumang CR at nakalak pa sa gilid. Tiyak kami na dating cafeteria yung room namin. May pantry din kasi na maliit na mukhang hindi naman ginagamit. May ilaw lang kaming daylight na hindi naman masyadong maliwanag o naliliwanagan yung buong part ng room at may parts na madilim pa din na mas lalong nakapagdadagdag ng creepy feels. Hindi po ako dating matatakotin, Sir Red, pero iba yung sense talaga nung room na yun. Iba ang vibes. Binaliwala ko na lang kasi mas lamang pa din ang excitement ko sa paglapag namin sa Japan. After 30 minutes, pinasyal muna kami sa club na papasukan namin. 4 kaming talento noon kaya nag-decide kami na magtabi-tabi. Nagtabi yung 2 kong kasama na old-timer na at kami ni Eri na parehong first-timer na nakakaramdam ng takot at hindi naman nagpapahalata. Hanggang sa makatulog na nga po ang lahat. Pero ako hindi. Andun yung pakiramdam na namamahay ka pa rin bukod sa mababaw lang talaga ang tulog ko. Hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Dito nga'y naramdaman ko na parang umuga yung higaan namin ni Eri. Nag-decide kami na mag-sleep muna isa-isa kada double deck. Narinig ko nga din na parang may umuungol kaya sinilip ko yung ilalim ng deck namin. Baka mamaya ay may nababangungot na pala. Pero tulog na tulog talaga si Eri. Binaliwala ko yun kasi nasa isip ko na baka mamaya ay nananaginip o sa labas iyon. Nang mag-umaga, nagising ako sa bahagyang pagtili ni Rika. Paano ba naman kasi? Nakahubad na yung kanyang mga medyas na suot-suot niya nung matulog siya. Nakatupi pa daw ito ng maayos sa kanyang ulunan. Sobrang takot ang nakita ko sa kanyang muka. Since hindi na nga bago sa kanya ang pag-stay sa Japan. Inamin niya na tunay na merong ibang mga quarters doon na pinaninirahan ng mga multo. Kunento ko rin yung nangyari nang may marinig akong umuungol. Iginiit ko pa nga na chinek ko ang lahat. Baka mamaya'y si Eri lang iyon pero tulog na tulog naman. Kinagabihan ay nag-start na kami ng shift namin sa club. Mga 3:00 na ng madaling araw na makauwi kami noon at mabilis na gumayak para matulog dahil pagod sa work at puyat. Nag-decide na kaming 2 ni Eri na magtabi sa taas ng deck dahil sa takot. Ganon rin ang ginawa ni Rika at Marie. Bukod sa unang pangyayaring ito ay nadagdagan pa sa paglipas ng mga araw. May isang pagkakataon nga si Red nang kahihiga pa lamang namin ni Eri noon at super lamig. Half asleep ako noon nang maramdaman kong parang may humila sa kumot namin. Napasigaw kami ni Eri at nataranta din siya. Ganon din si Rika ay bigla na ring nagising. Takot na takot kami noon kasi parang meron ding naghahaming pero boses lalaki. First time kasing nangyari sa akin yun kaya talagang todo yung kaba ko. Wala namang kaming choice kundi mag-stay muna sa room na iyon kahit marami na kaming naririnig at nararanasan kakaiba sapagkat wala pa ring tao noon sa 2nd at 3rd floor. Hanggang sa makalipas ang 1 buwan, tuluyan na rin kami nakalipat sa room ni Eri na nasa 3rd floor. Naikwento namin sa iba pang mga talento na nauna sa amin doon. Same din yung naging kwentong kababalaghan nila sa room na una naming pinagtulugan. Maging sa buong bahay nga ay may nasasabi na rin sila kahit kabago-bago pa lamang nila. Kala ko nga kami lamang ang makakaranas nito pero nagkamali kami. Hanggang sa eto na. Nalaglag yung mga gamit namin na nasa ulunan namin. 4 na kami sa room namin noon pero sabay-sabay na nalaglag ang mga gamit namin. At ang ingay na nilikha noon ang siyang nagpagising sa amin. Meron pa ngang isang time, yung kasama kong si Karen ay first timer din pero naunang nakapunta doon ng 2 weeks sa amin. Ang sabi niya, parang meron daw dumadagan sa kanya. May time din na habang gumagayak kami for our shift sa club, syempre palalim na ng palalim ang gabi noon.
nang may marinig kaming umuubo na boses lalaki. Imposible naman sapagkat 4 lamang kaming babae sa room. Hanggang sa dumating yung first rest day namin ni Eri. Masasabi ko kasi na ako yung pinaka-brave sa grupong iyon kaya sa akin siya sumama. Gumala kami ng maghapon hanggang sa sumapit nga ang kinagabihan. Napansin namin na kami pa lamang pala ang umuwi sa bahay. Since wala pang ang tao at nang ma-divert yung aming takot, nag-decide kami na mag-stay muna sa kitchen sa second floor at naglaban na rin kami at nag-hot bath. So habang nakasalang ang laundry namin ay nagkwentuhan kaming dalawa ni Eri pero walang halong katatakutan. Pagsandal ko sa door ng liguan, tanaw ko doon ang bintana na nakasara sa gawing kitchen sink. Saktong makikita mo kung ano yung nasa labas ng bintana kung kaya't agad akong nagulat dahil nakita ko po talaga na merong buong braso at puting-puti iyon na nakalawit doon. Braso lamang po yun mula right na balikat niya hanggang sa right arm. Natakot po ako doon pero hindi ako nagpahalata kay Eri. Nagtatapang-tapangan lang talaga ako noon para at least yung aking imahe sa kanila ay ako yung pinaka-brave sa grupo. Hanggang sa nag-prepare na po ako maligo at nag-toothbrush na rin pagkatapos pero habang nagbabrush ako, ewan ko ba kung ano yung bumulong sa akin na humarap ako doon sa window. Maya-maya, doon ngay nakita kong may kumakaway ng kamay sa akin. Nanlamig ako kasi nakaharap talaga sa akin ang palad at yung 5 taliri ng kung kaninong kamay iyon. Parang umiikot-ikot pa nga yung kamay niyang iyon na parabang nang aasar at talagang nananakot. Napaisip nga ako kasi nasa second floor kami at wala kaming katabing bahay at walang kahit na anong pwedeng pagtutungtungan doon ng kung sinong magtitrip sa amin. Kahit takot na talaga ako noon, Sir Red, ay nanahimik talaga ako kasi ayoko rin na matakot si Eri. Yumuko na lamang ako para magmumog at hindi na rin ako tumingin sa bintana dahil sa sobrang hilakbot. Kinabukasan, naikwento ko kay Eri iyon dahil hindi ko talaga kaya na kimkimin yung nakita ko. Hanggang sa narinig ni Ate Ivy yung pinag-uusapan namin at siya mismo ay nagpatotoo na pareho kami ng naranasan sa kitchen sink na iyon. Mula noon lagi na kaming natatakot sa lugar na iyon at mula din noon naging believer na ako lalong-lalo na ng mga paranormal entity. Bukod sa mga unang nabanggit kong karanasan, meron din isa kaming hindi malilimutan na rest day na kung saan naranasan ko nga na talagang matalon ang 8 steps ng hagdan ng aming tinutuluyan dahil sa sobrang takot at pagmamadali. Paano ba naman kasi? Habang nasa kitchen kami, ay mayroon kaming nakitang tumakbo ng pagkabilis-bilis na hindi ko mawari kung bata o matanda na iyon. Patakbo ito at pababa sa hagdan na animoy nagmamadali. Lamig na lamig talaga ako noon dahil bukod sa klima ay ang katotohanan na ngayon ko lamang nakita ang multo nun. May time pa nga na maaga akong gumayak kasi ako yung naka-schedule na maglilinis sa club noong time na yun. Habang nagbibihis nga ako ay may sumisit-sit sa akin. Kahit malamig nga noon sa Japan ay ganun yung init ng katawan ko dahil sa takot o kaya't nalidali akong lumabas. Hindi lamang po ito yung mga katatakotang karanasan namin doon sapagkat marami pa. Imagine, sa loob ng 6 months na pagtatrabaho ko, marami talaga akong naranasan. Hanggang sa may tanong ko na nga kung ano yung history ng house at may nagsabi sa amin na may nagbigti daw na babae doon. Sa katunayan pa nga, tinuturing ng urban legend ang naturang kwento kasi matagal na panahon na daw nangyari yun. Pero kung pagbabasehan ko lamang ang lahat ng mga naranasan namin doon, masasabi kong hindi lamang ito isang urban legend. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat ng mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories, lalong-lalo na sa iyo, Sir Red. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang CJ pero babae po ako.
Madami na rin po akong karanasan ng mga nakakahilakbot at ito po yung isang nangyari sa akin na hanggang sa ngayon ay tila nang hahanting pa rin sa aking memorya. Year 2017 po, saktong 7 months old pa lamang yung unang baby ko nang lumipat kami sa bahay ng aking biyenan. Yung naging kwarto po namin ay may 2 queen size bed at may isang CR sa loob ng kwarto. Yung kama po na hinihigaan namin ay katapat lamang po ng CR. Sa kabilang dulo naman ay isa pang higaan. Doon naman natutulog ang kapatid na babae ng asawa ko. Sa pagitan nga po ng 2 kama ay meron pong bintana. Since sanay po akong matulog nang nakasara lahat ng ilaw, pinatay ko po yung ilaw nung gabing yon. Hindi naman din kasi ganoon kadilim dahil may reflection naman ng liwanag na nanggagaling sa labas. May konting liwanag na pumapasok na parang galing po doon sa isang poste na malapit po sa kwarto namin. Hindi naman din ako natakot dahil nga may liwanag din naman na kahit kaunti at dim. Pero akala ko okay lamang ang lahat. Pero nagkamali ako. Sa kadiliman nga na nasa loob ng kwarto ng mga sandaling iyon, walang ano-ano'y nagising ako dahil sa iyak ng anak kong 7 months old. Pinapatahan ko siya habang nakapikit pa rin ako, pero nakapagtatakang hindi siya tumitigil sa kakaiyak. Hindi naman po pala iyak yung anak ko, kaya namulat na lamang po ako at kinapa ko kaagad yung phone dahil katabi ko lamang ito. Tinignan ko nga po yung oras at 3:02 AM iyon. Hanggang sa pagbaling ko sa gawin ng aking kaliwa, may naaninag akong nakatayo sa may bintana. At ito nga yung bintana na nasa pagitan ng 2 kama. Hindi po ako talaga natakot nung una dahil sa pag-aakalang kapatid na babae lamang ito ng asawa ko na palaging nagpupuyat sa kaka-cellphone. Hindi ko na nga lamang sana papansinin, pero nagtaka ako dahil nakapula ito. Tuloy-tuloy ko pa rin namang pinapatahan ng aking anak. Hindi po talaga ako tumayo at nakahiga pa rin. Yung babae po na nasa may likod ko sa bandang paanan ay andun pa rin. Nakikita ko sa peripheral vision ko. Subalit, habang tumatagal, napapansin ko na hindi gumagalaw ang kapatid ng asawa ko at nakatayo pa rin siya sa dating direksyon. Hindi ko rin po makita kung nakaharap siya o nakatalikod sa akin. Kung kaya't naisipan ko nang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Sinilip ko siya at yun ang pagkakamali ko. Halos hintuan ako ng pintig ng puso at napabalik ako ng higa sabay pikit ng mariin. Niyakap ko pa ang aking anak at pinilit na huwag sumigaw. Hindi ko po alam yung eksaktong nararamdaman ko nung oras na iyon, sapagkat pumasok din sa aking isipan na maaaring magnanakaw ang nakikita ko. Habang nakapikit pa nga ako, inaalog-alog ko yung asawa ko at sabi ko, "Uy, gising! Gising, gumising ka!" At naiiyak na rin ako ng oras na yun. Sa katunayan po, hindi talaga ako makasigaw at talagang medyo may kalakasan lamang na bulong yung nagagawa ko dahil sa pangamba na lalapitan ako nung nakikita ko nakatayo. Mas lalo pa nga din akong natakot nang mag-sink in sa sistema ko ang kulay pulang dress ng babae. Pagtingin ko sa gawin ng kanyang ulo, nakabelo siya at kulay pula din iyon. Dahil doon ay talagang kinurot ko na ang braso ng asawa ko hanggang sa magising siya. Tinanong naman niya ako kung bakit at ang sabi ko, buksan na lamang niya yung ilaw dahil may tao akong nakita sa loob ng kwarto. Naramdaman ko naman yung pagtayo at pagbukas ng ilaw ng asawa ko at napatanong naman siya kung nasaan. Subalit hindi pa rin ako dumidilat nung time na iyon dahil sa takot. Tinuro ko yung gawin ng paanan namin at ang sabi ko, diyan sa may bintana. Doon na po ako naiyak. Nadinig kong sabi niya na wala namang tao. Kaya doon na rin ako dumilat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Sir Red, habang sinisilip yung kinatatayuan ng babae kanina pero talagang wala. Simula ng gabing iyon ay natroma talaga ako.
Hindi ko na rin pinapatay ang ilaw sa tuwing matutulog kami. Sa katunayan, noong high school pa lamang hanggang sa magkolehiyo ako ay nakakakita na ako ng white lady pero nasa hindi kalayuan sa akin. At first time lamang pong mangyari sa akin na ganun kalapit ang nagpapakitang aparisyon at first time na makakita ako ng red lady. Hindi ko rin maaninag ang kanyang muka pero ang sabi ng matatanda, bawal daw po talagang patayin ng ilaw kung may sanggol sa aming bahay. Sa katunayan po, habang tinatype ko ang kwentong ito ay kinikilabutan talaga ako dahil nai-imagine ko ang paraan ng kanyang pagtayo sa aming paanan na animoy matagal na kaming minamanmanan. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala muli si DG at isa po ko sa mga nagbahagi ng mga kwento rito sa Sindak na pinamagatang Las Brujas. Ang aking ibabahagi naman po sa puntong ito ay yung unang karanasan namin patungkol sa pasahan ng panaginip. Bago ko nga po tuluyang puntahan ng ating kwento, konting background muna sa kung ano nga ba yung natatanging kakayahan ko. Maniwala man kayo sa hindi, kaya ko pong kontrolin ang panaginip ko. Yun bang kapag ayaw ko yung senaryo o detalye sa panaginip ko ay nababago ko. Kapag binabangungot din ako, hinahayaan ko lamang na tila mag-chill ang aking buong katawan upang nang sa ganon ay magising ako. The more kasi na magi-struggle ako habang binabangungot ay mas lalo po akong mahihirapang gumising. Halos lahat po ng panaginip ko ay nararamdaman ko na as if nangyayari talaga sa tunay na mundo. Taong 1999 nang graduate po ako ng high school at naghahanda na nga ng gamit patungo sa Dumaguete City sapagkat doon po ako nagdesisyon na mag-aral sa isang tanyag na universidad. Lunchtime pa nga po noon at sabay-sabay kaming kumakain. Hindi ko talaga maiwasan na tapunan ng pansin ng aking ate dahil parang may kakaiba po siyang iniisip at tila ang lalim-lalim nun. Inunahan ko na nga ng tanong kung may problema ba siya pero ang sabi niya ay mamaya na lang daw niya sasabihin sa akin kapag wala na ang aming mga magulang sa harap. Nung umalis na nga yung aming mga magulang para bumalik sa aming store, pinuntahan ko na siya sa kwarto at tinanong ko ulit kung ano yung nagbabother sa kanya. Ang sagot niya, may napanaginipan kasi ako kagabi. Nasa lumang bahay natin yung nakikita ko. Tapos may hinahabol ako na isang bata sa garden. Hindi ko nakikita yung muka kasi ang bilis niyang tumakbo eh. Tapos alam mo yung parang totoo na nagtakbuhan talaga kami. Dahil pag gising ko, hinihingal ako. Dalawa po kasi yung bahay namin. Yung lumang bahay namin ay yun po yung kauna-unahang tinirahan namin nung kami ay maliliit pa. Medyo malayo ito sa downtown kung kaya't nagtayo po ng pangalawang bahay ang aming mga magulang na malapit na sa downtown area sapagkat naroroon din po yung aming family business. Pagbibiro ko pa kay ate. So ano, gusto mo habulin ko tas hulihin ko siya para sayo? At tiningnan lamang niya ako sabay ngiti at sinabing, kaya mo naman yun? Basta iba'y nararamdaman ko eh. Kidding aside, para talaga siyang totoo. Parang may gusto siyang sabihin. Sagot ko ulit sa kanya, ay nako sister, hindi porket magkapareho tayo ng panaginip last time, ibig sabihin na nito, mapapanaginipan ko na rin yung napapanaginipan mo. Ano ako? Tiga replay na panaginip mo? At sabay kaming tumawa dahil doon. Pero hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nagtanong sa kanya ng, saang banda mo ba siya nakita? Saang banda mo ba dapat siya mahuhuli bago ka nagising? Nandun siya sa bodega sa basement. Okay. Sige. Itatry ko mamaya ha.
Ako nang bahala. I will do my best to do my duty and to lead by the Girl Scout law. Pabiro ko na lang nasagot sa kanya at nagtawanan na naman kaming dalawa. Sumapit ang gabi. Habang di ako makatulog dahil sobrang excited sa pagbiyahe sa Dumaguete at sa Sabak sa bagong environment bilang isang college student, naisip ko yung napagkwentuhan namin ni ate kanina. Hanggang sa dinalaw na nga ako ng antok bandang 1:30 na madaling araw. Uminom pa nga muna ako ng isang basong tubig, sinara yung ilaw at humiga habang iniisip yung bodega namin sa basement. Patuloy ko rin iniisip sa kung paano ko i-relate yung panaginip ni ate hanggang sa makatulog na ako. Hindi ko po talaga matandaan na rin kung ano yung unang napanaginipan ko. Kung kaya't iniba ko siya dahil hindi ko feel. Sa aking pag-iiba ng panaginip, nakita ko bigla na nasa labas ako ng gate ng lumang bahay namin. Ito po talaga si Red yung hindi ko makakalimutan kasi yung tunog ng gate namin kapag binubuksan siya ay ganun na ganun yung tunog ng gate sa panaginip ko. Kung hindi nga din ako nagkakamali, ang lamig nung lock kasi nga po bakal ito. So habang papalapit na ako sa bahay, naririnig ko ang tawa ng isang bata. Yung tawa po na nasa loob ng bodega sa basement. Umaalingaw-ngaw pa ito. Nasa right side lang po kasi ng entrance ng lumang bahay namin pababa ang bodega at doon nga'y napakadilim. Hindi ko nga din alam kung bumaba ako doon pero ang natatandaan ko ay biglang may tumakbong bata galing sa aking harapan papunta sa gate kung kaya't hinabol ko na siya. Nung nahabol ko at nahawakan ko ang kanyang kamay bago siya tuluyang makarating sa gate, lumingon po siya sa akin. Hindi ko ine-expect at hindi ko rin mabigyan ng kasagutan sapagkat ang nakita ko ay mukha ng ate ko. Ang sabi niya, "Ngek, bakit ikaw? Basta babalik tayo dito after 20 years ha. Babalik tayo kung saan tayo mas masaya. Huwag mo lang isasara yung gate kasi malamig." Dire-diretsong sabi ng bata sa akin. Bigla akong nagising dahil doon. Sumakit pa nga yung aking mga thighs na parang nangalay sa pagtakbo. Naramdaman ko rin ang hingal. Ang weird kasi noon dahil kung bakit nautal ako sa gulat sa panaginip. Hindi lang po kasi mukha ni ate ang naroroon sa bata, kundi siya mismo yun. Ang edad ay 8 to 10 years old. Sinabi ko nga yun kay ate kinabukasan at siya mismo ay kinabahan dahil hindi niya maintindihan kung bakit napanaginipan ko ang batang version niya. Ngayon lang namin naibalik yung usapan tungkol sa panaginip na iyon. Kasi nung pagkamatay ng papang namin 8 years ago, medyo humina na yung negosyo at lalong nagkaproblema financially at sumabay pa nga ang pandemic. Ang mas nakakasakit din sa loob ay pumanaw din si Mamang noong October 30 last year. Dahil doon ay binenta na namin yung bahay na malapit sa downtown para makabayad ng inutangan namin ni Mamang at presto, bumalik kami sa lumang bahay. Ito po yung isa sa mga nangyari sa joint forces naming magkakapatid. Hindi naman po masyadong nakakatakot pero talagang kakaiba siya. Marahil ang nakita ko sa panaginip na iyon at yung winika ng bata sa akin na after 20 years daw ay babalik kami sa lumang bahay ay tila nagkatotoo. Sa katunayan po ay marami pa pong mga ganap na katulad nito matapos ngang pumanaw ang aming mga magulang. Sa aming dalawa lang po sila nagpapakita at paminsan hindi talaga namin mapigilang umiyak sa tuwing nakikita namin sila sa aming mga panaginip. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak
Short Stories Radio.